Hello, Cancer! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa buwan ng Enero at sa sign ng Cancer. Kunin niyo lang po ang mga mensahe na nakarelate kayo. Tapon niyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Huwag natin ipilit. Pero naniniwala ako na may dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring sa mensahe sa deck na ito, sa ibang deck, o sa oracle card, lalo na sa oracle card na sa dulo ko sasabihin ang mensahe. Pero kung wala pa rin, okay lang yan. Maaaring yung next reading, ang siyang makarelate tayo kasi kaya subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang pag-upload ng bagong reading. Uy! The battle, the hardship will soon be over. Ay, ba't ang dumi ng kamay? The battle will soon be over. I don't know, medyo siguro yung iba sa inyo, merong kinapapraningan or anxious over something. Pero yung iba naman sa inyo ay getting out of that, hardship. Getting out of that, malapit nang makawala doon sa kapraningan phase. Or pwede nag-iisip na this new year, parang baguhin ko na kaya yung circumstances ko or baguhin ko na kaya yung mga choices ko. Tingnan mo, meron siyang parang scratches, pero rose ba to? May rose sa gilid kasi ang rose ay maganda despite its thorns, 'di ba? So, maaring you are in the journey of ending a long cycle of hardship. Parang blossoming. Ang narinig ko, blossoming into ano, a better version of yourself. Lalo na January, New Year, Happy New Year. January, panahon ng ang lungkot naman nito, Cancer. Panahon ng panimula o pagsisimula. Bakit sticky yun? Meron yung iba sa inyo nanggaling sa some kind of a loss. Mental anguish, grief, pagluluksa over something na nawala. Pero ang Five of Cups, lagi ang mensahe niyan ay always look around you dahil meron pang mga cups na nakatayo. Kasi ang ano nito, ang traditional na imagery ng Five of Cups ay nakita mo yun, no, parang nasayang yung tatlong cups. Pero kung titingnan mo, meron pang ibang cups sa likod mo na doon mo makikita ang pagyabong o pagsibol. O nakatayo pa sila. Something else is standing. I mean, na-survive niya. Maaring ikaw yon o pwede din naman na blessings yun na hindi mo lang napapansin kasi nakatutok ka, nakafocus ka lang doon sa spilled milk, sa mga nasayang na mga cups sa harap mo. So, having that in reverse may mean that the period of grief is over. Of course, mahaba ang proseso ng pagluluksa, pero the period of loss, of mourning is will soon be gone or will soon be over. And you are in the process of overcoming that. Merong isang mabigat na bagay na nangyari kay Cancer recently, and maaaring yun ang naging dahilan kung bakit parang hindi ka nagpaparamdam o pwedeng hindi ka makausap o pwede naman na parang lagi ka nagluluksa, lagi kang malungkot. And you will soon be parang getting out of that phase. Elder of Pentacles, meron ka sigurong, it's either issue sa pera, puwedeng nakakaipon ka na for yourself or may enough kang ipon pero yung family mo back home or family mo, I don't know, parents mo ay nangangailangan ng tulong mo pagdating sa pera. At ikaw ay parang medyo nasi-stretch. Ikaw, yung budget mo ay medyo nacha-challenge kasi nga hindi mo naman sila kailangan tustusan. Pero for some reason, hindi napipilitan yung term pero parang pinupoke ka na magbigay ka naman, yung gano'n.
Puwedeng hesitation din 'yan, enerhiya ng hesitation, energy ng parang alam mo yung hawak mo yung parang, naipon ko 'to, eh, parang sayang naman kung ise-share ko. Hindi naman sa nagdadamot ako pero gusto ko magbigay pero parang nakapanghinayang lang kasi inipon ko 'to ng matagal. Puwedeng gano'n yung script na nasa utak, yung narrative na nasa utak ni Cancer, and nalulungkot ka na maraming kailangang pagtustusan o, sharean, pero wala, eh, parang wala kang magawa, kailangan mong for some reason parang kailangan mo siyang gawin. Alam mo 'yun? Kung ikaw ay namatayan or may nawala sa'yo, parang hindi ka puwedeng parang hindi excuse 'yun para hindi magbigay. Parang kailangan mo pa rin magbigay, and nakakapagod siya. Yung iba sa inyo maaaring gano'n ang pinagdadaanan, na emotional breakdown sa ibang kadahilanan, pero parang konti na lang din breakdown ka na rin dahil nga merong issue when it comes to finances. Naku, hindi makapagpahinga si Cancer, ah. Hindi makapagpahinga si Cancer. Nahihirapan siguro. Nahihirapan magpahinga kasi ang daming ganap, ang daming issue. Um, o puwede din naman na kasi restlessness yung energy na 'yan. Holiday season pero ang daming iniisip, ang daming inaasikaso, ang daming ganap. Puwede din kasi na umpisa pa lang ng taon or holiday pa lang, holiday season pa lang. So, ang dami mong kailangang atupagin sa family. Hindi pa nagsisimula ang taon, ang 2026, pero ang dami ng ganap, ang dami ng kailangang atupagin. And hindi siya fun. Kung hindi man, 'di ba sabi ko kanina nakakapagod siya, kung hindi man napapagod si Cancer, parang hindi siya cool, hindi siya fun. Parang gusto mo magpahinga pero hindi mo magawa. Kung may narinig kayong ingay, pasensya na po. Ang Four na naman. Four of Pentacles, financial stability. Tingnan mo 'to, ito yung sinasabi ko kanina, yung parang may hindi naman sa possessive or nagdadamot ka dun sa pera. Hindi naman sa gusto mong sa'yo lang yung hindi naman sa gahaman ka or greedy ka. Pero it's just that marunong ka lang sa pera, wais lang si Cancer sa pera, at yung mga pinaghirapan niya gusto niyang ilaan para sa tama. Halimbawa, nag-iipon ka para sa tuition ng anak mo, ng financial stability sa bahay, yung household expenses, and for some reason, meron ka pamilya, kamag-anak, I don't know, friends na pwedeng nangungutang sa'yo, nanghihiram sa'yo, and as much as parang gusto mo maging generous this season, parang you are very parang careful and mindful and wise when it comes to spending your money. You work so hard para magkaroon ng kung ano yung meron ka ngayon, pero for some reason, merong mga tao sa paligid mo na parang china-challenge ang iyong wisdom, ang iyong financial wisdom, puwedeng gano'n. Ah, Financial stability 'yan, eh, pero ito may energy ng earth sign. Actually, puwedeng ikaw din 'yan, yung, parang marunong sa pera. May energy ng isang earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, na hesitant. Kaya ko nasabing parang ikaw, risk averse, ayaw mag-take ng risks. Pero puwede din naman na 'yan ay, ibang tao sa paligid mo, Taurus, Virgo, Capricorn, but not necessarily those signs. Energy ng isang tao na hindi kagaling sa pera. So, kailangan na parang ikaw yung magtuturo sa kanila o ikaw yung um, magpaparamdam sa kanila na how to handle finances wisely. Actually, yung Five of Cups na ito, puwedeng sila din yung, cause of this anguish, itong pagod, itong overthinking, itong parang issue, exhaustion, yung kapraningan. Puwede din kasi na merong tao sa paligid mo na they are
living beyond their means. Pwedeng partner mo yan. Living beyond their means or hindi nila ginagasta ng maayos yung pera na parang yung budget na binibigay mo sa kanila. May pagod eh. May pagod, may grief, parang may nawala. Pwede kasi na somebody around is hindi nila sinasabi sa'yo na nisispend nila yung pera mo sa actually binigay mo yun sa kanila pero pera mo pa rin, alam mo yun? Parang it's supposed to be for something, for halimbawa budget sa bahay or tuition, ganyan. And sa iba nila ginasta, sa iba nila binigay, sa iba nila nilaan. Sa Princess of Cups, if this is your partner, pwede na nagtatampo, may tampo, may tampo dahil sa mishandling of finances. Pwedeng hindi nila alam. Sabihin mo sa kanila, pwedeng hindi nila alam na nagtatampo ka o masama ang loob mo about the way na you fought so hard for this stability. You fought so hard for, let's say, this vacation. Tapos, all of a sudden, wawaldasin lang nila yung pinundar mo. Sisirain lang nila yung pinundar mo. I mean, yung energy din na nakukuha ko dito, Cancer, is parang sinusolo mo siya or hindi mo siya ine-express. Kaya nga parang tampo. Cancer pa naman din is, I'm sorry, Cancer, pero karamihan ng Cancer ay passive-aggressive. Meaning, parang kikimkimin nila yung sama ng loob nila and sasabog na lang siya next time. Sasabog na lang siya sa mga pag nagkaroon na ng confrontation or ng difficult conversation. May karamihan ng Cancer ganon. So, naiipon yung pain, yung resentment, yung sama ng loob. Alam mo yun, yung iba sa inyo, maybe you feel so betrayed. Tingnan mo yan, oh, na-hunt siya, na tira siya ng maraming swords, and parang tinitira patalikod. And that is what caused you this grief or this loss or this sadness, this mental anguish. Alam mo, lagi ko nakukuha to sa Cancer. Champion of Wands, Knight of Wands. Fast movement. Fast movement and very charming individual around your life na they are influencing your decision when it comes to money. Pwede din naman na anak mo to, teenager. Pwede din na partner mo to, pero feeling ko, ang naramdaman ko, hindi mo siya partner eh. Somebody around you, o pwede din namang enerhiya mo to na padalos-dalos. Pero I don't think so. Medyo down yung mas nakukuha ko na energy kay Cancer eh. Somebody around you is fast-moving, very charming, very creative, very passionate, or pwede din naman na merong isa sa friends mo, family mo, na parang nagyayaya sa'yo mag-invest into something, o pwedeng friend, pero for some reason, medyo tight ang medyo tight ang finances kasi you are careful about spending or yung budget sa bahay. Financial stability. Siguro this January, yung iba sa inyo parang aiming for more financially stable source of, mas stable na source of income. Puwedeng yung iba sa inyo nag-iisip ng ibang racket, puwede din naman na yung iba sa inyo parang nagbabalak na magbuo ng family kaya more ipon, napapagod or yung restlessness nanggagaling sa issue when it comes to pera. Puwede din naman na health, pero sa sitwasyon na 'to mas I'm leaning towards sa wealth, sa finances. Puwedeng yung iba sa inyo magbabalak na mag-settle down or mag-retire or magpahinga muna, mag-sabbatical. So, parang naiisip mo na planuhin ng mabuti ang paggastos ng pera. Pwede din naman na in the most recent past na
meron kang pinaglaanan ng pera o pinaglalaanan ng pera na medyo para siyang black hole, hinihigop niya yung ipon mo. Kaya do'n nanggagaling yung pagod. Parang kumbaga yung stress, kung meron sa inyo, kung stress ka man ngayon, nanggagaling doon sa pag-budget. May kinalaman sa pera. It's either family member, parang binubudol, hindi nila sadya eh, nalokohin ka eh. Pero for some reason, nabubudol ka. Nabubudol ka or natitrick ka into investing. Ano example niyan? Kung may teenager ka na anak, parang bili mo ako ng ganito, so okay lang sa'yo, bili ka naman. Or pwede naman na friend nagkasakit yung nanay nila, example, tas, uy friend, parang baka may extra ka dyan kasi ano, nauutangan ka, yung ganon. So, quote-unquote, nabubudol ka. And that is what's causing you restlessness, exhaustion, ito, napapraning ka, parang ginost na yata ako nung may utang sa akin, mga ganyang example. Pero not necessarily ganun yung mga scenario, pero example yun ang scenario. Um, yung anguish, yung sadness, yung depression, parang, bakit ganito? Actually, yun nga, pwede din nga na nabudol ka, as in totoong na-scam ka, kasi betrayal, may betrayal dito, and you will lay the burden na parang, ah, pagod na ako, punong-puno na ng, dami ko nang iniisip. Tapos dadagdag pa ito kasi hindi mo siya mare-recognize na nisi-smooth talk ka lang or sini-sales talk ka lang or binubudol ka lang. Kasi sa sobrang galing niya magsalita, sobrang boka niya, makukumbinsi ka talaga. Pero sa ngayon, yung iba sa inyo siguro nagdadalawang isip. Pwede din kasi yung boka na yan na parang, oh, lipat ka na ng trabaho, lipat ka na lang sa amin, o kaya mag-relocate ka sa ganito. Uy, ganda nito. Nag-clarification siya ng Four of Pentacles, which is yung financial stability. Yung parang, this is kumbaga parang pinaghirapan ko 'to, hindi ko muna gagalawin, yung emotional intelligence when handling finances. And the way you practice that, the more you practice that, the more na mas positive ang outcomes for you. This is such a good card. Para sa akin, ito ang best card sa tarot, the Sun card. This is happiness, joy, connecting with your inner child. Pwede din naman na iba sa inyo, recently, yung loss na sinasabi ko kanina ay breakup. Tapos, ano na kayo, kumbaga magso-soul searching o i-heal nyo yung sarili nyo, pwedeng healing the inner child, and you are in that process, sisimulan nyo siya this January. Pwedeng yung iba sa inyo, ang New Year's resolution ay mag-iipon ng bongga, hindi na papabudol, o kaya mag-iipon pa ng todo, pagbubutihin ng pag-iipon. Tapos, hindi ko alam kung kakalimutan nyo yung betrayal na nangyari sa inyo, pero malaking part yon ng kung paano nyo uumpisahan yung bagong taon. Malaking part yon ng new path na iti-take nyo or ng New Year's resolution nyo for January 2026. Ano ang last card ni Cancer? Clarifying Page of Cups, yung tampo, contemplation, nag-iisip, nagmumuni-muni, Five of Wands. Uy, kung meron kang kinakatampuhan na tao, Cancer, sabihin mo na sa kanya. Pwedeng invite mo siya na mag-usap kayo. Kasi, I feel like habang lumalaki yung resentment o tampo na yan, habang inaalagaan mo na yung tampo na yan, lalo kang magsa-spiral down into, I don't know, sadness, depression, resentment, o FO, friendship over na, or breakup, kung ito mang issue na to ay may kinalaman sa mishandling of finances ng partner mo. This is an argument card. Kailangan nyo siyang i-resolve kasi mukhang tampo ka pa. Kung hindi ka natampo, di good. Pero there is a tampo brewing. And wag mo siyang alagaan. Yun lang ang nakikita ko kasi it could spiral. Ano siya, loose siya eh. Loose sa part mo kasi pwedeng, ikaw lang din naman lugi kapag alagaan mo yung tampo. Ikaw lang din naman yung malulugmok. Parang hahayaan ka na lang nila, bahala ka magmukmok dyan. So, talo ka. Pero talo din sila in a sense that they've lost you as a friend.
'Pag sinabi mo sa akin na parang okey lang, parang hindi ko sila kawalan. Girl, you have to think na baka pride din 'yan. So, lose situation siya kasi they've lost you as a friend, pero you've lost them also as a friend. Kung tungkol sa friendship 'to, kasi yung tampo na 'yan, kung hindi ka makikipag-usap, puwede siya yun nga, mag-spiral ikaw sa depression or sadness, resentment, mawawalan ka ng friend. Sila naman puwedeng mag-spiral siya sa major na away, malupit na away. So, iwan ko na yun dun, baka kung ano pa yung masabi ko. Kuha tayo ng oracle card. Mensahe sa'yo ni Universe. Mensahe mo para kay Cancer. Uy, yun. Sino yun? Here's your do-over. Oh, kung meron na kang nawala sa buhay nyo, kung itong, ano na to, grief na ito ay loss of a friend, I mean, hindi namatay as in friendship over lang, you are being given a chance by the universe, or you will be given a chance na magsimula muli. Chimera is, any negative emotion is not healthy for you. So, don't allow it. Pwedeng self-doubt, pwedeng jealousy, envy, green for envy. Huwag mong i-feed kasi the more you feed yung mga emotions na yun na negatibo, kakainin ka lang nun. At lalo kang magtatago lang sa lungga mo. Ang ending, you would lose a friend o pwede din naman na wala, makakalimutan ka na lang nila. And hindi mo sila masisisi kung makalimutan ka nila kasi ikaw yung nagputol ng connection to begin with. So, do not doubt yourself. If you feel like expressing your truth, go for it. Huwag mo alagaan yung tampo kasi yung monster na yan, kakainin ka niyan. And good luck kung hindi ka magkasakit. So, anyway, iwan ko na yun dun, Cancer. Mga negative na emotions, nakaka-cause yan ng sakit. Maniwala kayo o hindi. So, yun. Salamat, Cancer, for being here and huwag mo alagaan ng tampo. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A. And see you soon. Happy New Year. Bye.